Sa loob halos ng 2 linggo, mula na makilala ni Rafael sa Anika, nararamdaman niya unti-unting pagkatudo ng depensa niya sa tuwing umingiti ang babae. Noong unang mga araw, pilit niyang pinapalaala sa sarili na huwag basta magtitiwala. He kept on telling himself not to lower his guard. Sinubukan na niyang gawin iyon dati at natagpuan niya ang sariling pinagtaksilan. Nangako siya na hindi na ulit hahayaan ang sariling mapalapit sa kahit na sino. Subalit iba si Anika sa mga nakilala na niyang babae. She has an innocent sweetness and a simple disposition. Lumaki si Rafael sa paligid ng mga taong kung hindi nagpapanggap para mapalapit sa kanya. Dahil may hidden agenda ay yumuyukod naman sa takot sa kanya. Subalit sa Anika ay hindi ganoon. Sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, wala siya makita ni katiting na pagkukunwari. Madaldal ang babae. At palagi siyang kinakausap sa sarili nitong wika na para bang walang pakialam kung sasagot pa siya o hindi. Higit sa lahat, palagi ito may nakalaang matamis ang ngiti para sa kanya. For him, Anika was a breath of fresh air. Higit sa lahat, hindi mahirap pasayahin ng babae. Nang ihimpil ni Alem ang limousine sa bahagi ng Jumeirah Islands, kung saan naroon ang mga leisure facilities, ay kumikislap na ang mga mata ni Anika sa pagkasabik. Lumingon ito sa kanya at parang batang paslit ng ngumiti. Pwede na ba tayong lumabas? Sumulyap si Rafael kay Alem at itinanong sa wika ng bodyguard niya kung ligtas ba siyang lumabas. Kahit gaano pa niya gusto pagbigyan ng babae, ay kailangan para niyang unahin ang kaligtasan niya. Tumango si Alem bilang sagot. We can. Baling niya sa dalaga. Matamis itong ngumiti at kabababa pa lamang ng bodyguard niya upang pabuksan sila ng pinto ay nauna nang bumaba ang babae. Napadiretso siya ng upo at natagpuan ang sariling sumunod kaagad na umibis ng sasakyan. Alam niya nagulat sa kanyang ginawa si Alem. After all, iyon ang unang beses na hindi na hinintay pang pagbuksan siya ng pintuan. It was one of his father's manners training. Wow! Parang higanteng sosyal na plaza para rito. Manghambulalas ni Anika na nanlalaki ibang matang iginagala ang tingin sa paligid. Plaza? Tumingin sa kanya ang babae at tumango. Plaza Park. Sa Pilipinas. Tanda ko nung bata pa lang ako. May plaza sa lugar namin. Parang ganito, pero mas maliit at mas simple. Meron ding jogging track, may tindahan at mga benches. Muli nitong iginagala ang tingin sa paligid. Mas luxurious lang dito. Feeling ko minsan, fictional world ang Jumeirah Islands. Nung una akong dumating dito, pakiramdam ko, tumalon ako sa isang fairy tale. Para ako lumiit kasi ang lalaki ng mga bahay. Ngayon, pati pala mga cafes at amenities building ang lalaki rin. Napatitig si Rafael sa mukha ng babae. There was a dreamy expression on her face. It made his chest feel warm. Bagay na lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Umangat ang kamay niya dahil bigla siya nagkaroon ng udyok na hawakan ang mukha nito, which was weird because he hates touching. Subalit yun mismong gusto niyang gawin sa mga sandaling iyon. Ilang pulgada na lamang ang kamay niya sa mukha ni Anika nang biglang lumingon sa kanya ang babae. Napahinto siya na makita. Napukarap ito sa pagkabigla. Subalit agad ding nawala ang emosyong iyon sa mga mata ni Anika at masuyong ngumiti. Yes? Binawi ni Rafael ang kamay at ikinama iyon sa tagiliran habang hindi naalis ang tingin sa nakangiting mukha ng babae. Every time he sees her like this, it makes him want to do something for her. It gives him an urge to make her happy. Sa likod ng isip niya ay nagtutunugan ng warning bells. Inuudyokan siyang itaas ang depensa at huwag hayaang makapasok ang babaeng ito sa kanyang sistema. Inuudyokan siyang manatiling malamig at walang emosyon na gaya ng tinuro sa kanya ng kanyang ama. After all, ilang taon na niyang nagawa iyon upang protektahan ang kanyang sarili. Master Rafael, nakangauntag sa kanya ni Anika. Kahit pa ang pagtawag nito sa pangalan niya ay iba. More affectionate than the way even his parents call him.
Hinamig niya ang sarili at iginala rin ang tingin sa paligid. Where do you want to go first? Tanong na lamang niya. Naisip ko, bago pa pumasok sa kung saan. Maglakad-lakad na lang muna tayo sa paligid. Okay lang ba? Sabik na tanong ng babae. Muling ibinalik na Rafael ang tingin sa babae. Ngiti-ngiti na ito at kumikislap na naman ang mga mata habang nakatingala sa kanya. At that moment, Rafael decided to ignore the warning bells in his mind. Then, we'll walk around. Sang-ayon niya. Pumaling siya kay Alem. Natahimik lamang nakatayo malapit sa kanya. You can wait her. I can't do that, Master Rafael. Tanggi ni Alem. Tuwim ang kanyang mga bagang. Sa eskwelahan ko sa siya nag-aaral, alam niya, pinag-uusapan siya ng mga estudyante. Dahil nakasunod kahit saan ang mga bodyguard niya. Sigurado mapapansin sila kung naglalakad sila nakasunod si Alem. Kahit pa puro mayayaman pa ang mga tao sa Jumeirah Islands, wala pa rin sa mga iyon ang kasing yaman ng mga Dizon. Isa sa mga dahilan kung bakit nagbakasyon siya roon ay para makapagpahinga sa tensyong pinupukol sa kanya ng mga tao. The last thing he wanted while on vacation is to stand out. Okay lang, isama natin si Alem. Biglang sabi ni Anika dahilan, kaya pareho silang napatingin sa babae. Nakangiting bumaling pa ito sa bodyguard niya. Aside from doing your job, you should also enjoy the scenery around you once in a while. Don't worry if anything happens. I will help you protect our boss. Itinaas pa ng babae ang mga braso na parang pinapakita ang non-existent muscles nito. Napatingin si Rafael kay Alem at ang huli niyang kumibot ang gilid ng mga labi nito na para bang nais mapangiti. Umangat ang mga kilay niya sa pagkagulat dahil iyon ang unang beses na nakita niya. Nagkaroon ng reaksyon ang bodyguard niya. Subalit bigla rin niyang na-realize na hindi na yun nakapagtataka. Kung siya nga ay hindi maiwasang maapektuhan ng personalidad ni Anika, malamang ganoon din sa Alem. Let's go. Maotoridad na sabi na lamang ni Rafael. Bumalik ang tingin sa kanya ni Anika at matamis ang ngumiti bago nagsimulang maglakad. Tahimik na mag-apay siya sa babae habang si Alem naman ay nakasunod sa kanila. Sa totoo lang, hindi siya interesado sa leisure facilities ng Jumeirah Islands. Masyado na siyang maraming nakitang magaganda at mararangyang lugar para maka-interest doon. Subalit habang pinagmamasdan niya ang mukha ni Anika habang naglilibot sila. Sa tuwing nakikita niyang kumikislap ang mga mata nito sa appreciation, hindi niya maiwasang pagmasdan din ang paligid. He began to see everything through her eyes. Unti-unti, ang boring ng mga building, restaurants at cafe ay nagkaroon ng kakaibang kulay sa paningin ni Rafael. Ang ilang mga taong nagja-jogging sa jogging and cycling tracks ay naging interesante. Ang hagik-hika ng mga bata sa malaking playground na para sa mga anak ng mga may-ari na villa sa Jumeirah Islands ay hindi na nakakairita gaya nung una siya nagpunta roon nung kabubukas pa lamang niyan sa publiko. Through Anika's eyes, Rafael felt as if everything seemed simpler yet warmer. Kaya nung huminto sila sa isang ice cream cafe at nakita niya, tila interesado ang babae, ay hindi na siya nakatiis. Do you want that? Tanong niya. Natitig na titig pa rin sa mukha nito. Napatingin sa Anika sa kanya. Oo, pero dapat pati kayo kakain din. Natigilan siya at hindi nakasagot. Pinakatitigan siya ng babae. There is hope in her eyes. Sige na, udyok ka nito. Napabuntong hininga na lamang si Rafael. Fine, sagot na lang niya. Mapapangiwi na sana siya at pagagalitan ng sarili na napapayag siya nito ng ganoon lang. But then, she smiled sweetly at him. Biglang nawala ang iritasyon niya na parang bula. He even thought he heard his invisible wall against other people breaking. But just for now, he decided not to care. Ibang klase. Kahit lasa ng ice cream dito, iba. Mas malinamnam at masarap. Bulalas si Anika sa pagitan ng pagsubo sa ice cream na nakalagay sa glass bowl at kailangan kutsarahin.
Nakaupo na sila sa loob ng ice cream cafe. Malapit sa glass wall kasi gusto niya makita pa rin ang nasa labas habang sila ay kumakain. Nasa padalawahang lamesa sila ni Rafael dahil kahit anong alok ang gawin niya kay Alem, tumanggi ang lalaki. Nasaluhan sila sa pagkain. Nakapwesto lamang ito, ilang metro ang layo mula sa kanila at tila estatwang nakatayo. "It tastes normal to me," komento ni Rafael na napilit niyang bumili rin ng ice cream para sa sarili nito. Sa tuwing sumusubo ito, hindi rin maiwasang mapatitig dito. Si Rafael ang yata ang nakita niyang kahit pagkain ng ice cream, may finesse, o mas tamang sabihin, kontrolado at measured. Kaya pa naman niya hinaman ang lalaki na kumain ng ice cream ay para makapag-relax ito kahit papaano. Oh well, hindi naman ganun kadali. Baliwala na nakasanayan na niya, buong buhay niya. At least, nakalabas sila sa araw na iyon kaysa magkulong ulit sa mansyon. Kaya nang sumubo na ulit sa Anika ng ice cream at muling napaungol sa sarap, nakangiting sumubo na sana siya ulit na mapansin niya. Nakatitig na naman sa kanya si Rafael. "Bakit?" Takantanong pa ni Anika bago marahang sinubo ang kutsara at tinamnam ang ice cream. "The way you eat makes it looks like your taste better," sabi pa ni Rafael. Napatingin siya sa ice cream nito at natawa. "Pareho lamang kaya ang flavor ng ice cream natin." "No, mine tastes bland," pagmamatigas pa ni Rafael. Nabahagya pang inalayo ang sarili sa glass bowl. Umangat ang kanyang kilay. Then, she scooped her ice cream and offered it to him. "O, tikman mo. Pareho lamang ang lasa," sabi pa niya. Napatitig sa kanya si Rafael. Siya naman ay natigilan at ang laki ang mga mata na mapagtanto kung ano ang nasabi at ginawa niya. Masyado siyang nag-i-enjoy at wala sa kanyang isipan kung sino ang kanyang kasama. "Sorry," nausal ni Anika at binawi ang kamay na may hawak na kutsarang may ice cream. Napasingap siya na bago pa tuluyang maibaba ang kamay ay nahawakan na ni Rafael ang pulapusuhan niya. Umawang ang mga labi niya nang marahan nitong hatakin. Palapit ang kamay niyang may hawak pa rin kutsarang may ice cream. Nahigit na Anika ang paghinga nang isubo ni Rafael ang kutsara. Pagkatapos ay tumingin sa kanya ang lalaki bago marahang inalis iyon mula sa bibig nito. Bumilis ang tibok ng puso niya at ang-init ang mukha niya sa tingin pinupukol sa kanya ng lalaki. Lalo na at bigla niyang nadama na parang may naiba dito. His eyes became expressive and hot at ang aura ni Rafael na tila ba palaging ayaw mapalapit ng kahit sino ay nawala. He suddenly felt intimate kahit pa nabitawan na nito ang kanyang kamay. Tumikim sa Anika upang kalmahin ang sarili. Pasimpero niyang hinaplos ang bahagi ng kamay niyang hinawakan ng binata. Para kasing nararamdaman pa rin niya ang mga daliri nito roon. "So, pareho lang ang lasa, hindi ba?" Basag niya. Sa tensyonadong katahimikan na namagitan sa kanilang dalawa, pinaraanan ni Rafael ang lalaki sa gilid ng mga labi nito at tila ninanamnam pa rin ang kinakain bago marahang tumango. "Yes, it's the same. Sabi ko na sa iyo eh," sagot ni Anika. Naging matiim na naman ang tingin ni Rafael sa kanya. "Then a different one must be you." Usal pa nito sa sarili. Nagliparan ng mga paru-paro sa sikmura niya sa sinabi nito. At sa pagkamangha ni Anika, ay may sumilay pa na munting ngiti sa mga labi ni Rafael. Hindi na niya nagawa pang alisin ang pagkakatingin sa mukha nito. Hindi pa rin malawak ng ngiti. Subalit napakalaki na ipinagbago na ekspresyon sa mukha ni Rafael dahil doon. For once, he looks like an 18-year-old. Natagpuan tuloy na Anika ang sarili na nakangiti na rin. Kung makikita mo ang sarili mo sa salamin ngayon, marirealize mo na mas bagay sa'yo ang relax at nakangiti. Usal niya. Nagtama ang kanilang mga mata at akala niya, papalisin na nito ang ngiti at muling siya seryoso. Subalit muli, ay ginulat siya ng lalaki nang sumandal pa ito sa backrest ng silang inuupuan nito at lalo pang naging relax ang ekspresyon sa mukha na humalikip-kip. "You think so?" Tumango siya at lalong lumawak ang ngiti. "Ang totoo,
Mula nung unang beses na tumating kami ni Papa sa mansyon ninyo, ang naging challenge ko sa araw-araw ay ang mapangiti ka. Kaya masaya ako na makita ka na kahit papano nagawa ka ng pangitiin ngayon. It makes me feel so accomplished. Amin ni Anika. Why? Tanong ni Rafael. Ha? Lito niyang usal mapansin. Nakatitig na naman sa kanya ang lalaki. Why do you want me to smile? Hindi nakahuma si Anika at napatitig na lamang din kay Rafael. Bakit nga ba? Gustong gusto niyang makita ang ngiti rito. Bakit nga ba palagi ang lalaki ang nasa isipan niya? It's as if she like him. Nag-init ang mukha niya sa revelasyong iyon. Gusto niya si Rafael, kaya gusto niya ito maging masaya. Pero hindi yun maaaring sabihin sa lalaki. You haven't answered my question. Untag na Rafael. Nakagat na Anika ang ibabang labi habang nag-iisip ng isasagot. Kaya lang nabalang ko na naman siya na makita. Bumaba ang tingin nito sa kanyang mga labi. Para may himalukay sa kanyang sikmura at tumikim siya upang kalmahin ang sarili. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong mo. Nahihiya niyang usal. Why? Huminga siya ng malalim at sinalubong ang tingin ni Rafael. Kasi minsan, may mga pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Sometimes an urge will fill up your heart whenever you think of someone. Pero kapag pilit mong hinahanapan ng rason kung bakit mo iyon nararamdaman, you cannot put it into words. Napangiti sa Anika. I think I'm not making any sense. Sorry. Ilang segundo lumipas bago dumiretso ng upo si Rafael at nagsalita. No, I get what you mean. Pagkatapos, ay pinukol siya ng makahulugang tingin na nagpabilis ang tibok ng kanyang puso. Napamaang na lang tuloy siya sa lalaki. Gusto pa sana niya magtanong kung anong ibig nitong sabihin. Pero naunahan siya nito magsalita. Finish your food. Then let's check out the other amenities since we are already here. Utos si Rafael. Okay, mabilis na lang niyang sagot at binilisan ng pagkain ng ice cream. Sa totoo lang kasi, nakahinga siya ng maluwag na naalis na ang usapan nila sa nararamdaman niya para sa lalaki. Ayaw na niyang pakaisipin iyon. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon ay mukhang pareho naman silang masaya sa company ng isa't isa.